Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw samahan niyo ako dahil magluluto ako ng Spanish cinnamon bread roll. Isang masarap na pang merienda na pwedeng-pwede mong pang stock at I'm sure na magugustuhan ng ating pamilya. Madaling-madali lang to kaya naman tara at atin ang umpisahan. So eto naka-ready na yung mga kailangan nating sangkap. So dito gagamit po ako ng stand mixer, hindi ako magmamasa, pero pwedeng-pwede nyo itong masahin. Meron tayong 3 cups ng all-purpose flour, pwede kayong gumamit ng first class. Then meron tayong half tablespoon ng instant yeast, sasamahan din natin yan ng half teaspoon ng asin at hahaluin natin. So yung first class po, yun po ay bread flour, so pwedeng yun gamitin ninyo kung wala kayong all-purpose flour. Then pagkatapos natin mahalo, set aside muna natin yan dahil dito meron tayong half cup ng brown sugar at ito po ay lalagyan natin ng 3/4 cup ng tubig. So kailangan natin na matunaw yung sugar para bago natin ilagay yan sa ating dry ingredients walang buo-buo na mamumuo dun sa ating dough. Matunaw ng maigi. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng French vanilla. Gamit ko po ay Flavorade ng Bakersfield. Then mix lang natin. At kapag nahalo na ng maigi, ayan, so pwede na natin tong ilagay dito sa ating harina. So, diretso na po natin yan ilalagay. Kanawin natin para sure na malagay lahat yung sugar ha. Then, maglalagay tayo dito ng 1 medium size ng egg. Kung meron kayong allergy sa egg, huwag nyo nang lagyan, pwede naman. At gagamit tayo ng Bob Butter Oil Blend ng Bakersfield. Kasi ito po yung talagang magpapasarap. So yan, naglalagay na po talaga ako sa lagayan para kuha lang ako ng kuha. Talagang gamit na gamit ko yan. Kasi dito sa ating butter, bali 2 to 3 tablespoon yung ating ilalagay. Mahaamoy nyo naman kapag nagbe-bake na kayo ng inyong bread, ang bango. Amoy na amoy mo yung real butter. Then pagkatapos natin to mahalo, ayan, ilalagay na natin sa ating stand mixer. Pwede kayong gumamit din ng hand mixer. Or kung wala kayo nung sinabi kong dalawa na yan, pwede naman po masa. Masang kamay. Kasi yun naman po talaga yung unang tinuro ko dito nung ako po ay nagtuturo ng mga tinapay. Minamasa. Lalo na ito, wala pang kalahating kilo to kaya kayang-kaya nyo yan masahin. Kaya hindi ako nagmasa dahil meron akong cutics sa kamay. Kaya yan, nag-gloves ako mga manay. Then, pagkalipas lamang po ng mga 6 minutes ng pagmimix, ayan, ng ating dough. So, pwede na natin tong tanggalin. Bale, nasa number 3 lang po yung speed ng aking stand mixer. Then, haluin ko lang para po matanggal natin ng maayos. Ayan. So, hindi siya magiging totally na magiging elastic mga manay ha. Kasi, hindi tayo gumamit ng bread flour. So, ang ginamit kasi natin ay all-purpose flour. Pero, kapag bread flour yung ating ginamit, dun ninyo makikita talaga yung nag-i-elastic siya. At kapag okay na, ayan, natanggal na natin. So, kuha lang tayo ng konting butter, yung ating bob. Konti lang. Then, pahid lang natin. Pahid ko lang sa aking kamay, ayan. Para makover ko ng maigi yung palibot ng ating dough. Then, ang gagawin natin dyan, i-rest lang natin to ng mga at least 30 minutes para mas maging active yung mga ingredients na nilagay natin. Mas maganda yung kalalabasan ng ating dough. Takpan. Then, habang pinapahinga natin, dito naman ay gagawa tayo ng ating palaman. So, meron tayong 1 cup ng all-purpose flour. Then, lalagyan natin yan ng half cup ng brown sugar. Pwede rin po ang puting asukal kung wala kayong brown sugar. At maglalagay din tayo dito ng 2 teaspoon ng cinnamon powder. Napakabango ng cinnamon powder mga manay. Pero kung ayaw nyo ng amoy, huwag nyo lagyan. Pwede naman kahit walang cinnamon powder. So magiging Spanish bread lang talaga yung labas niya. Then mimix ko lang muna ng maigi. Bago natin ilalagay yung ating half cup ng soft butter. Then saka natin to mamasahin or dudurugin kasama yung ating powder na harina yan hanggang sa makombine. So ito kasi yung ating ipapalaman mamaya sa ating dough. So dito sa recipe na to kakasya po ito dun sa ating recipe ng
ating dough. Kaya wala ditong matitira, saktong-sakto lang mga manay. So mix lang natin na maigi hanggang sa talagang maging ganito na siya. Ayan, para na siyang clay or parang, alam mo yun, peanut butter na purong-puro. So once na okay na, set aside na muna natin to at hintay natin yung ating dough. Then, after ng ilang minuto, eto na yung ating dough. Nakapahinga na. So, pwede na natin tong ilagay dito sa ating mesa at ikat natin sa nais nating laki. Ngayon, kung pambenta, pwede nyong timbangin. At kung pambahay naman, gaya ko, hindi ko natitimbangin yan dahil kami-kami lang din naman po rito sa bahay ang kakain neto. So, ginagawa namin tong stock para unang-una nakakaiwas din kami sa pagbili-bili sa labas, at the same time, mas marami kang nagagawa, mas nakakatipid, at mas natitimpla mo ng naaayon sa gusto mo yung iyong tinapay. Kumbaga hindi natin natitipid, mas napapasarap pa natin. So ganito lang, palalaparin lang natin yung ating dough, tapos saka natin papalamanan yan sa gitna ng ganito, then dahan-dahan natin yan i-roll ng ganito. Ayan. O diba, ang dali lang? Tapos, meron tayo dito ang breadcrumbs. Meron na pong nabibili nito sa supermarket, mga manay, breadcrumbs. So, pwede kayo dun magtanong, or kung wala naman, pwede kayong mag-toast ng pandesal, gaya ng ginagawa ko. Tapos, initin nyo lang sa oven ng 100 Celsius ang init, ng 30 minutes para lumutong, at saka nyo durugin or i-blender. So, sa ginagawa ko na ganito, ulit-ulitin nyo lamang po yung procedure kung paano ko siya niro-roll para po hindi kayo magkamali. Sa totoo, madali lang to mga manay. Ngayon, kung gusto niyo naman chocolate yung ipalaman niyo, pwede rin. Or kung gusto niyo itong dough na to, palamanin niyo ng hotdog, pwede rin. So, nasa inyo, kailangan diskarte lang para mas makatipid din tayo sa mga binibili natin, lalo na ngayon ang mamahala ng bilihin. So, at the same time, yung mga pinapakain natin sa pamilya natin, tayo yung gumagawa. So, ayan, nababalot ko na lahat. At talaga namang ganun lang kadali yung ating paggawa ng ating dough at yung ating palaman. Kaya, siguradong kayang-kaya nyo to. So, pagkatapos natin tong balutin, gaya nito, ang gagawin natin dito ay i-rest natin to. Pero, ayan, nakita nyo, di ba? Wala nang natira dun sa ating palaman dahil saktong-sakto yun dun dito sa ating mga dough na kinat. So, paglagay natin sa ating tray, huwag nyo pong pagdidikitin kasi yan po ay aalsa pa. So, kailangan talaga may patlang at yung pinakadulo ng inyong pinaglakan, kailangan nyo nang nasa ilalim para hindi siya bubuka. So, ayan, nakagawa po tayo ng mga 15 pieces na Spanish cinnamon bread roll. So, i-rest natin yan ng 1 hour. Then, after 1 hour, so, pwede na natin tong i-bake. So, i-bake lang natin to ng mga at least 30 minutes sa 180 Celsius ang init. Then, after a minutes, ayan, pwede na natin tong tanggalin sa ating oven at pwede na natin tong i-serve. Siyan, sinalang ko yung isa pang tray. At eto na. So, nakagawa na tayo ng ating cinnamon or Spanish cinnamon bread roll. Talaga namang ang bilis lang, di ba mga manay? At talagang nakakatuwa kasi kaya mo nang gumawa ng tinapay na hindi mo na kailangan pang bumili sa labas. Ngayon, sa diskarte naman, kung wala kayong oven, huwag kayong mag-alala dahil pwede nyo tong lutuin sa kawali, pwede rin po sa air fryer, pwede rin po sa kaldero, basta kulob para po maluto ng maayos yung ating tinapay. Or minsan nga, pwede po sa DIY yung lata ng mga biskwit. Pwede nyo po yun gamitin. Basta tandaan, kapag gusto, maraming paraan. Kaya, kailangan diskarte lang. So, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Paalam!